Magandang araw po sa inyo lahat. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas, walang sakit at sapat sa mga pangailangan. Ito po muli ang iyong lingkod na si Bishop Ram, nagbabatid ng tinapay ng buhay. Ang sabi sa Mateo 4:4, ang tao ay di lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa araw na ito ay nais kong ihatid sa inyo ang isang bahagi sa buhay ni Haring David na kung saan siya ay nakagawa ng malaking pagkakamali o kabiguan. Naisulat ang kabiguang ito upang magsilbing babala at di pamarisan. Huwag mong sabihin na kung nagawa yun ni Haring David, bakit hindi ako? Sana po di maging excuse ang karanasang ito ni David para magkasala tayo. Tandaan natin, individual tayo magsusulit sa harapan ng Diyos batay sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. Marami pa pong nakapaloob na aral sa kwentong ito at mga naging bunga o konsekwensya na dulot ng di pagpipigil sa hilig ng laman. Panoorin po natin. Nang sumapit ang tagsibol, panahon ng karayuang nakipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa panahon ni Joab at ng ibang mga pinuno, pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpag-iwan sa Jerusalem. Isang hapon pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Pinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Ipinakuha niya si Bathsheba. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyari ito, si Bathsheba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na papuntahin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kumusta si Joab at ang tukbo? Anong lagay ng labanan? Sinabi pa niya kay Urias, umuwi ka na at sipingin ang iyong asawa sapagkat nanggaling ka pa sa manayang paglalakbay. Ngunit hindi pala ito nagtuloy sa kanila, sa halip doon siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David at sinabi niya kay Urias, hindi ba't kararating mo lang bukas sa isang mahabang paglalakbay? Bakit hindi ka muwi? Sumagot siya, ang kaba ng tipan at ang mga kawal ng Israel at Judah ay nasa mga tolda lamang at sa labas namang natutulog ang aking pinunong si Joab at ang iyong mga punong kawal. Sa gitong kalagayan, hindi po maatim ng aking kalooban. Ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa. Sa harapan po ng Diyos, hindi ko po magagawa iyon. Sinabi ni David kay Urias, dumito ka muna ng isa pang araw at bukas ka na umalis. Kinabukasan, inanyahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi pa rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang niyalaman. Ilalagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos, iyon mo siya roon at payaan mo siyang mapatay. Inilagay ni Joab si Urias sa gawing malakas ang kaaway. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kaaway ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ipinadala ni Joab kay David ang ulat tungkol sa labanan. Nang mapalitaan ni Bathsheba na napatay si Urias, siya'y nagluksa. Pagkatapos ng pagluksa, ipinatawag siya ni David at naging asawa nito. Nagkaanak siya ng isang lalaki, ngunit hindi nalugod si Yahweh sa ginawang ito ni David. Sinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan sa isang lungsod na may dalawang lalaki, mayamang isa at ang isa'y duka. Maraming kawang at bakahan ang mayaman. Samantalang ang duka ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Inakalong niya ito parang anak na babae, sinasalo sa pagkain at pinapainom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukang iyon ang kinuha ng mayaman. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David, saksi ni Yahweh ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong iyan.
kailangan magbayad siya ng 4 beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, "Ikaw ang lalaking yon. Bakit mo hinawak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Pinapatay mo ang Hiteyong si Urias sa mga Amonita at kilaw mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan." Sinabi ni David kay Nathan, "Nagkasala ako kay Yahweh." Sumagot si Nathan, "Pinapatawad ka ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ang magiging anak mo ang mamamatay." Ayan, so nakita po natin ang nangyari at una ay meron talagang pagkabigo sa parte ni Haring David. Bakit ba nahulog si David sa pagkakasala? Ano ba ang condition that time? Sabi sa verse 1 ng chapter 11 ng 2 Samuel, wala si David sa digmaan. Di siya sumama, pero dapat andun siya, naiwan siya sa palasyo. Para may sagwa ang kasalanan, ayon doon sa verse 2 and 4, nakita ni David si Bathsheba na naliligo, nagkaroon ng pagnanasa at pinatawag at sinipingan si Bathsheba at nagbunga ang kasalanan ito. Pinatawag niya agad si Uriah, ang asawa ni Bathsheba. Gusto niyang mapagtakpan ang ginawa niyang kasalanan. 2 beses David nag-attempt kay Uriah na sumiping sa kanyang asawa. Subalit di niya maatim na siya ay pagpapakaligaya sa pili ng kanyang asawa. Ang sabi niya, samantalang ang kaban ng tipan, ang mga sundalo, officers ay nasa digmaan at sa labas lamang ng tolda natutulog. Sa harapan ng tao at sa Diyos, di ko yun magagawa. Mabuting tao itong si Uriah, tapat sa tungkulin at meron takot sa Diyos. Ang sumunod na pangyayari ay nagwakas sa buhay ni Uriah noong siya ay bumalik sa labanan sa utos ni David kay Joab na kanyang commander na ilagay si Uriah kung saan malakas ang kaaway. At lumabas ang kanilang kaaway, umatas sina Joab at napatay ang ilang officers at kasama si Uriah. Hindi ba't nakakapakinig ng laman ang ginawa nitong si David? Yun nga lang, malaking kabiguan, malaki ring kahinatnan o consequence. Ano ba ang naging bunga ng kasalanan ito? Mayroong malaking bunga ang kasalanan ito o kahinatnan. Una, yung kawalan ng kapangyarihan at kapayapaan sa Diyos ni Haring David. Nagpatuloy pa rin si David sa pagkakasala sa loob ng 9 months. Sino ba sa atin ang mayroong kapayapaan sa pamumuhay sa ilalim ng kasalanan? Paano na yung kanyang patutuo ni David kay Joab? Imagine niyo na pinadala kay Uriah ang sulat kay Joab at pagbukas ni Joab ay marahil naawa siya kay Uriah na wala naman siyang kasalanan, pero dahil utos ni Haring David ay kailangan niyang sundin. Yung kanyang patutuo kay Nathan, kay Prophet Nathan, di ba? Siya ngayon nag-ordain sa kanya at tapos ngayon ay siya muli pinapapunta ni Lord para siya ay rebukein o pagsabihan. Sa kanyang mga servants doon sa palace, yung mga matatanda roon, ay nihimok siyang bumangon dahil nga siya ay nagulog sa dahil may sakit yung kanyang anak kay Bathsheba. Pero ayaw niyang kumain. So sa mga makasalanan, napakalaking scandal ito. May kasabihan nga na may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Wala talaga makakalusot sa mga tao sa labas ng palasyo. At pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang anak kay Bathsheba, ay nagsimula na ang tabak sa kanyang tahanan. Itong sabi ng sa talatang 10 ng 12 ng pangalawang Samuel, dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. At una nga nangyari ay ang pagka-rape ng kanyang anak na babae si Tamar, nagawa ng kanyang anak na si Amnon. Sabi doon sa 14:13 ng pangalawang Samuel, ngunit hindi nakinig si Amnon dahil nga sinasabi niya si Tamar na huwag niyang gawin ang ituloy ang kanyang binabalak. At dahil mas malakas siya, nagawa na niyang pagsamantalang si Tamar. Ikalawa, ito na mga pagkamatay ni Amnon sa utos ng kanyang kapatid niya si Absalom. Sa 28-29 ng 13 ng pangalawang Samuel, sabi ganoon, iniutos ni Absalom sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo si Amnon at kapag lasing na, sesenyas ako at patayin ninyo siya. Hindi kayo dapat matakot, ako ang managot nito. Lakasan ninyo ang inyong loob at huwag kayong mag-atubili.
Ganun nga ang ginawa ng mga alipin, pinatay nila si Amnon, kaya't nagmamadaling tumakas ang mga anak na lalaki ng hari, sakay ng kanilang mga mola. Ikatlo, ang pagre-rebelde na at kamatayan ni Absalom. Sabi doon sa Gs 15 ng pangalawang Samuel, ngunit bago lumakad, siya lihim na nagpasugo sa lahat ng mga angkan ng Israel. At ito ang ipinasasabi, kung marinig ninyo ang tunog ng trumpeta, isigaw ninyo, mabuhay si Absalom, ang hari ng Hebron. Ito na yung panimula ng kanyang kudeta na gusto mangyari sa kanyang ama na si David. Sabi doon sa 14 na 18 ng pangalawang Samuel, at hindi kita pag-aaksaya ng panahon, sabi ni Joab. Kumuha siya ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Paano nga? Dahil nga aksidente na siya ay na-trap, nabitin siya doon sa puno at yung inabutan siya nila Joab doon at ganun ang ginawa ni Joab na itinusok yung 3 sibat sa dibdib ni Amnon na siya niyang ikinamatay. Sa palagay niyo ba na nagkataon lang ang mga pangyayaring ito? Hindi po. Ito yung kinahinatnan ng kanyang nagawang kasalanan. Kapatid, hindi pwede magkasala at magpatuloy sa kasalanan at takasan ito. So mayroong malaking aral na matutunan dito. Na una, dapat nating tandaan na mayroong kakayahan ang bawat isa na makagawa ng malaking kabiguan. Si David ay isang tao na kontento na naging diskontento. Si David ay isang taong may mabuting katangian na nawala sa kanyang pagkatao. Si David ay isang taong sumasamba na nabigong sumamba. Si David ay isang biyasa sa pakipagdigma, subalit natalo sa digma ng laman. Dapat nating tandaan na ang ating kasalanan ay mahanap tayo. Meaning, aanihin natin ang dulot nito. Now, dapat din natin alalahanin, ang Diyos ay magdadala ng disiplina at mga kahihinatnan sa ating buhay. Dapat din nating tandaan na kahit na ang pagkabigo, kung minsan ay nagdadala ng disiplina upang maging kagamit-gamit para sa Panginoon. Dapat nating tandaan na kahit mayroong mga tiyak na pagkabigo na maglilimita sa ating kakayahang magamit, kahit sa mga kabiguang ito ay makakahanap tayo ng isang lugar ng pagsisisi at paglilingkod. Tandaan niyo po na si David ay di na natili sa kasalanan, siya ay nagsisi at di na muling nangyari ang bagay na ito. So bilang pangwakas, magsisi tayong lahat para sa ating mga kabiguan at harapin ang Diyos tulad ng ginawa ni Haring David sa Psalms 51. Basahin niyo po yan. Dalangin ko sa araw na ito na tulungan ng Panginoon ang bawat isa na may apply ang mensahe na ibinigay niya sa atin at maging kalugod-lugod tayo sa kanyang paningin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Pagpalaya po kayong lahat ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod na si Bishop Ram na nagpapaalala na ang tao ay di lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Magandang araw po sa inyo lahat.